Alam ko na sobrang challenging para sa maraming parents na may mga anak na nag-aaral sa college. Tumaas ang tuition fee, mga gamit, at pati na rin pang araw-araw na gastos. Pero hindi naman tumataas ang sweldo. Ang sakit sa ulo, 'di ba? Pero wag ka, may pag-asa pa. Pag-usapan natin ngayon ang ilang tips kung paano tayo pwedeng mag-adjust para makatipid kahit may anak na nag-aaral sa kolehiyo. Tip number 1, prioritize basic needs over luxuries. Kapag alam mong hindi sapat ang income para sa lahat ng gastusin, kailangan talagang i-prioritize ang mga pinaka-kailangan. Ito yung mga bagay tulad ng tuition, pagkain, bills, renta sa bahay kung wala pang bahay, at transportation. Kung may mga gastusin na pwede naman pag-ipunan muna bago bayaran or bago gastusan, o pwede naman talagang tanggalin, tulad ng subscription o mga luho, mas mabuting i-cut down muna. Ang goal dito ay maging wise sa bawat piso na lumalabas, para masigurado nyo na ang mga priority expenses muna ang unang mababayaran. Kung dati-rate, every weekend ay kumakain kayo sa labas, baka pwede mo muna itong i-adjust. Magplano ng mga budget-friendly activities tulad ng panonood ng movie sa bahay, o kaya madalas, diba, para sa mga magulang or sa mga nanay, therapeutic sa kanila yung maglinis na lang sa bahay. Para sa akin, it is all about finding ways to save on the non-essentials, o yung mga bagay na hindi naman talaga importante pero gusto nating bilhin, para mag-focus sa mas mahalagang gastusin. Kaya importante rin na nagme-meeting kayo ng buong pamilya para mapag-usapan yung mga ganitong bagay. Tip number 2, consider scholarships and financial aid. Isa pang malaking bagay para sa mga parents na hindi kayang punuan lahat ng gastos sa college ay ang pag-apply sa scholarships at financial aid. Ang dami ng mga programa ngayon mula sa government hanggang private institution na pwedeng magbigay ng tulong. Hindi lang ako masyadong knowledgeable about it, pero alam ko meron. Kailangan lang mag-research at maging maagap sa mga application deadlines. Ako noong college, may discounts ako nakukuha kapag napapasama ako sa Dean's Lister. Ilang semesters din ang nasave ng father ko sa tuition fees dahil kasama ako sa Dean's Lister. Hindi naman sa ipipressure mo yung anak mo na maging magaling sa pag-aaral, pero malaking ginhawa ito para sa tuition o iba pang school-related na expenses. Alam ko, responsibilidad mo as magulang na mapag-aral sila. Pero kung magtutulungan, makakaraos din kahit papano. Tip number 3, encourage your child to work part-time. Kung medyo mahirap ang sitwasyon, hindi masama na i-encourage mo yung anak mo na mag-part-time job. Hindi ito para iasa sa kanila lahat ng responsibility, kundi para magkaroon sila ng accountability para sa education nila. At the same time, may dagdag ng financial support din ito sa pamilya. May mga working students na 2 to 3 days a week lang nagtatrabaho, nakakabawas sila sa expenses para sa sarili nilang allowance o school supplies. Sa ganitong paraan, hindi lang sila natututo ng financial independence, nakakatulong pa sila sa magulang nila. Pwede mo rin silang i-encourage na magtipid sa paggastos ng allowance nila. Ako noon, hindi na ako nangihingi ng pambili ng books or school supplies sa parents ko kasi tuwing sinasama ako noon ng mother ko sa Navotas Fishport kapag wala akong paso kasi meron tindahan doon yung mother ko. Pag nagtitinda ako doon at nagbabantay, sinesweldohan niya ako ng 100 pesos kada araw. That way, nakakaipon ako galing sa allowances ko at yung sweldo ko. Tip number 4, ugaliing magluto sa bahay at magbaon. Isa sa malaking gastos ng estudyante ay ang pagkain. Lalo na kung laging bumibili o kumakain sa labas. Isa sa pwedeng gawin ay magluto ng mga pagkain pwedeng ibaon ng anak papunta sa school. Mura na, mas masustansya pa. I suggest na magplano kayo ng weekly meals na pwedeng ibaon. Kung dati 150 pesos ang ginagastos araw-araw sa lunch sa labas, pwede mo nang magawa na maging 50 pesos lang yung cost kapag homemade. Since hindi mo naman ito kakainin lang ng one time. Malaking savings yan sa isang linggo, diba? Tip number 5, pag-isipan ang paglipat ng bahay. Kung ang location ng tirahan nyo ay malayo sa school o sa trabaho, mas mataas ang transportation cost. Isa sa pwedeng gawin ay i-consider nyo ang paglipat sa mas malapit na lugar para mabawasan yung pamasahe at yung oras papunta sa school or papunta sa trabaho. Kung sakaling mag-decide kayo na lumipat ang apartment na malapit sa school ng anak
anak nyo o sa trabaho nyo. Oo, may gastos sa paglipat, pero mas malaki pa rin ang matitipid nyo monthly sa pamasahe, pagkain sa labas at iba pang small expenses. Kung sakali pa na malaki ang space na nakuha nyo, pwede pa kayo mag-offer ng bed space since malapit kayo sa school, basta walang magiging problema sa may-ari ng inuupahan nyo. Tip number 6, maghanap ng low interest loans. Kung talagang hindi sapat ang ipon at hindi kaya ng monthly income, okay lang naman na mag-consider na mangutang with low interest. Ang mahalaga kasi dito ay ma-secure ang future ng anak mo. Siguraduhin mo lang na yung mga loans na ito ay manageable yung terms at hindi sobrang taas ng interest para hindi tayo mabaon sa utang pagkatapos ng college. Maraming options tulad ng sa government or SSS loans na mas mababa ang interest kumpara sa kung mangungutang ka sa 5-6, personal loans, or online lending app. Maigi na pag-aralan nyo muna ang iba't ibang loan na mababa lang ang interest para malaman nyo kung ano yung best fit para sa inyo. Number 7, buy second-hand books or gadgets na gagamitin sa pag-aaral. Hindi kailangan laging bumili ng mga brand new na gamit para sa school. May mga second-hand na laptops, books, or even school uniforms na pwede naman makuha sa mas mura pero good condition pa rin. May mga websites or FB groups na nagbebenta ng mga second-hand gadgets or school supplies. Kahit noon na meron akong binabayaran ng utang, second-hand lang yung mga binibili ko na gadget tulad ng laptop para meron akong magamit for business. Actually, kahit ngayon na wala na akong utang, okay na, nakakaipon na, okay na yung financial foundation, paminsan-minsan ay bumibili pa rin ako ng mga second-hand na gadget, lalo na kung okay pa naman, at ang laki ng difference ng presyo sa brand new. Halos half ng presyo ng brand new ang natipid ko. Gumagana pa rin naman ng maayos, kaya goods pa rin. Tip number 8. Plan for the long term. Alam natin ang education is a long-term commitment. Kaya kung may anak ka pa na papasok sa college in the future, mas maganda nang mag-ipon ka na para sa college fund nila habang maaga. Konting ipon-ipon ngayon kahit maliit lang per month, malaking tulong na yan pagdating ng time na magka-college na sila. Buti na lang yung parents ko nakakuha ng educational plan para sa aming magkapatid. Though pang state university lang yung educational plan na nakuha nila, okay pa din since nakakabawas yun sa tuition fee namin since sa private university kami nag-aral nung college. Ito yung tip ko para sa'yo kung wala ka pang anak. The moment na pinanganak mo yung anak mo, yun ang best time para maghanda for their college education. Pwede kayo mag-open ng mutual fund for them specifically para sa college education ng mga anak nyo. Kapag nag-start kayo ng maaga, mas maliit yung monthly contribution pero malaki ang magiging effect nito in the long run since mga 15 years kayong mag-i-invest para sa college fund nila bago sila mag-aral sa college. So, imagine kung gaano katagal ka mag-iipon para sa pangkolehiyo nila. Tip number 9, open a school savings account for your child. Sa murang edad pa lang, turuan na ang mga anak kung paano mag-ipon para sa mga personal nilang school expenses. Mag-open kayo ng separate bank account para sa school fund nila. Yung natatanggap nilang cash gift tuwing birthday nila or tuwing Pasko, pwede silang mag-save ng portion doon. Halimbawa, nakakuha sila ng cash gift na 1,000 pesos. 500, i-save nila doon sa school fund nila. Tapos yung 500, pwede nilang gastusin. Pwede rin naman kapag may sobra sila sa allowances nila, i-save nila doon sa school fund nila. Tapos every week or every month, mag-set aside kayo ng small amount para dun sa school fund nila, and by the time na makaipon ng malaki, pwede na rin itong magamit for bigger school expenses. Actually, pwede mo nang kunin dito yung pambili nila ng mga gamit sa school, pambili ng bag, uniform, books, dahil nakapag-ipon kayo unti-unti. Mahirap kasi yung isang bagsakan lang. Nakakatulong din ang ganitong habit para maging financially responsible ang anak mo. Ako noon, nag-aaral pa lang ako kapag may mga excess sa baon ko at yung sweldo nga na binibigay ng mama ko kapag nagbabantay ako ng tindahan namin, niipon ko yon. Tapos, yun na mismo yung ginagamit ko minsan pag bibili ako ng books or other school supplies ko. Alam ko, mahirap ang sitwasyon kapag nagsabay-sabay ang mga needs ng family at ng anak na nag-aaral sa college. Pero hindi imposible na magawan ng paraan. Ang mahalaga, maging open tayo sa pagbabago ng priorities at magplano para sa future. Hindi natin kailangan mag-sacrifice ng sobra. Basta wise tayo sa pag-manage ng pera. Kaya tiwala lang na kaya natin
natin ito para sa future ng pamilya mo. By the way, meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ng mga Pinoy kung paano ang tamang pag-iipon at pag-i-invest. Kung gusto mo magkaroon ng free access, i-message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mo magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words below at i-share itong video na to sa mga mahal mo sa buhay tulad ng kaibigan mo o kakilala mo o kamag-anak mo na merong mag-aaral pa lang sa college or meron na nag-aaral sa college para makatipid sila or makapaghanda para sa future ng mga anak nila. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.